Lagabog. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila bombang sumabog sa katahimikan ng malawak na mansyon. Kasabay nito, ang lahat ng pag-asa ni Ara Madrigal ay gumuho at naging maliliit na piraso sa sahig na marmol ng mga ilustre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Anong katangahan ito? Ang boses ni Doña Victoria Ilustre ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon, ngunit may talim na tila kayang humiwa sa balat. Nakatayo ito sa paanan ng grandiosong hagdanan, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, suot ang isang mamahaling bestida na nagpatingkad sa aura nitong puno ng kapangyarihan. Ang mga mata nito, na pinapalibutan ng mamahaling pampaganda, ay nakatutok kay Ara na parang isang agilang handang dagitin ang kanyang biktima. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga kasambahay ay nakatingin sa kanya. Ang iba ay may halong awa, ang iba ay may bahid ng panunuyang. Iyon ang unang araw niya. Ang unang pagkakataon niyang makahawak ng isang bagay na mas mahal pa yata sa buong bahay nila sa probinsya. At sa isang iglap, nawasak niya ito. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng platong iyan? Baka kahit 1 taon mong sahod ay hindi pa sapat para mabayaran iyan. Sunod-sunod na sigaw ni Doña Victoria. Napayuko si Ara. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naiisip niya ay ang kanyang ina at mga kapatid sa probinsya. Ipinangako niya sa kanila na ito na ang simula ng bago nilang buhay. Ngunit mukhang dito na rin ito magtatapos. Pabayaan mong hulaan ko! Patuloy ng matanda, dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng takot sa puso ni Ara. Isa ka lang sa mga walang muwang na probinsyanang nag-aakalang madali ang buhay dito sa Maynila. Well, let me tell you, this house is not for clumsy little girls. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ara at pumatak sa sahig, halos kasabay ng mga piraso ng basag na plato. Ito na yata ang pinaka-nakakahiyang sandali sa buong buhay niya. Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sa wakas ay naibulong niya. Basag ang boses. Ang sorry mo ba ay mabubuo ang antigong iyan? Nang akala ni Ara ay lalamunin na siya ng lupa sa kahihiyan, isang boses ng lalaki ang pumagitna. Ako po ang may kasalanan, ma. Isang boses na kalmado at malumanay, kabaligtaran ng matinis na boses ni Doña Victoria. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Liam Ilustre, ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit hindi nito maitago ang tindig na sanay sa karangyaan. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ni Ara. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, yumuko ito at marahang hinawakan ang kamay ni Ara para pigilan itong pulutin ang mga bubog. Hayaan mo na yan. Baka masugatan ka pa! Mahinang sabi nito. Nang mag-angat ng tingin si Ara, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang puno ng pag-aalala. Walang bahid ng galit o panghuhusga. Sa isang saglit, tila huminto ang mundo. Nakalimutan niya ang basag na plato, ang galit ni Doña Victoria, ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harapan niya na hinawakan ang kamay niya na para bang isa itong mamahaling hiyas. Iyon ang unang pagkakataon na nagtama ang kanilang mga paningin. Isang ipinagbabawal na sulyap sa pagitan ng isang hamak na katulong at ng anak ng kanyang amo. At bakit mo naman naging kasalanan, Liam? Tanong ni Doña Victoria, may pagdududa sa boses. Nagmamadali po kasi ako kanina. Hindi ko napansin na dadaan siya. Ako po ang nakabangga sa kanya.
Paliwanag ni Liam, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Binitawan nito ang kamay niya at ito mismo ang tumayo para harapin ang ina. "It's just a plate, Ma. We can buy a new one." Ang mahalaga ay walang nasaktan. Napataas ang kilay ni Doña Victoria. Tiningnan nito ang anak, pagkatapos ay si Ara, na para bang may nababasa itong hindi nito gusto. Sa huli, tumalikod ito na may halong inis. "Linisin niyo yan," utos nito sa ibang kasambahay bago maglakad paalis. "At ikaw!" Huminto ito at muling tiningnan si Ara. "Sa susunod na may mabasag ka, hindi na lang plato ang mawawala sa'yo." Naiwang nanginginig si Ara habang pinapanood ang papalayong anino ng matanda. "Okay ka lang?" Muli siyang napalingon kay Liam. Tumango lang siya, hindi pa rin makapagsalita. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. "Huwag mo nang isipin si Mama. Ganoon lang talaga siya. Welcome to Valeriana Estates." At pagkasabi noon, tumalikod na rin ito at naglakad paakyat sa hagdanan. Iniwan si Ara na nakatulala, dala ang alaala ng hawak nito at ang init ng titig nito. Gabi. Nakahiga si Ara sa maliit na kwarto para sa mga kasambahay. Isang maliit na espasyo na malayong-malayo sa karangyaan ng mga silid sa itaas. Ngunit para sa kanya, ito ay isang santuwaryo. Dito, malaya siyang matakot. Kinapa niya ang kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito at muling binasa ang mensaheng natanggap niya kaninang hapon. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. "Kahit saan ka magtago, hahanapin kita." Nanindig ang kanyang mga balahibo. Bumalik ang lahat ng takot na pilit niyang tinatakasan. Ito ang dahilan kung bakit siya umalis sa kanilang probinsya. Hindi lang dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isang taong nagbanta sa kanyang buhay at puri. Akala niya, sa paglayo niya ay magiging ligtas na siya. Akala niya, sa laki ng Maynila ay hindi na siya matutunton. Mali pala siya. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng kanyang silid para kumuha ng isang basong tubig, umaasang papakalmahin nito ang kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sa kusina, dinala siya ng kanyang mga paa sa hardin sa likod ng mansyon. Kailangan niya ng hangin. Sa ilalim ng bilog na buwan, nakita niya ang isang anino. Nakaupo ito sa isang bench, nakatalikod sa kanya. Si Liam. Nakatingin lang ito sa malayo, sa madilim na kalangitan. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. Sa halip, nababalot ito ng isang lungkot na tila kayang-kaya niyang damhin kahit mula sa malayo. Ano kaya ang iniisip nito? Anong problema ang kayang magpalungkot sa isang taong tulad niyang nasa kanya na ang lahat? Naisip ni Ara na marahil lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay may kanya-kanyang bigat na dinadala. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman, pinapanood lang ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa pagtingin sa malungkot na anyo ni Liam, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan sa gabing iyon. Nang akma na siyang babalik sa kanyang silid para hindi mahuli, dumaan siya sa gilid ng sala kung saan bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Victoria at sa pagkakataong ito, mas matigas at mas pinal pa ito. "Itigil mo na ang kahibangan mong yan, Liam. Nakahanap na ako ng karapat-dapat na pakakasalan mo." Natigilan si Ara. Ang kanyang puso, na kanina lang ay kumakalma na, ay muling nagsimulang tumibok ng mabilis. "Isang babaeng karapat-dapat pakasal sa'yo." Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria
ay umaling-awngaw sa isip ni Liam habang nakatayo siya sa kanyang bintana. Tanaw ang kadiliman ng hardin. Ang buong akala niya ay tapos na ang usapan nang umalis siya sa sala. Ngunit ang kanyang ina ay hindi basta-basta sumusuko. Para kay Doña Victoria, ang lahat ay isang negosyo, pati na ang kanyang pag-aasawa. Napatiimbagang siya. Pagod na siyang maging isang pyesa sa chessboard ng kanyang ina. Pagod na siyang sundin ang mga plano nito para sa kumpanya, para sa pamilya, para sa buhay niya. At ngayon, habang sinasariwa niya ang imahe ng takot sa mga mata ni Ara kanina, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkaasar. Ang babaeng iyon, sa kanyang unang araw ay sinalubong agad ng bagsik ni Doña Victoria. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang nakitang bahid ng pagrereklamo. Tanging isang tahimik na katatagan ang nakikita niya sa dalaga. Isang katatagan na hinahangaan niya. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Alam niyang sa mga oras na iyon ay naghahanda na ng almusal ang mga kasambahay. Nagkunwari siyang may kukunin sa kusina, ngunit ang totoo, iisa lang ang pakay niya. Nakita niya si Ara sa isang sulok, naghihiwa ng mga gulay. Tahimik itong gumagawa, tila inilulubog ang sarili sa trabaho para makalimot. Napansin niya ang isang maliit na band-aid sa daliri nito. Marahil dahil sa pagmamadaling pulutin ang mga bubog kahapon. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Liam. Medyo katawa-tawa, ngunit ito lang ang naisip niyang paraan. Dumaan siya sa likuran ni Ara at sinasadyang natabig ang sariling tasa ng kape. Oops! Tumalsik ang mainit na likido sa sahig, malapit sa paanan ni Ara. Agad itong napatalon at napalingon sa kanya. Sir Liam! Gulat na sabi nito. Nako, I'm so sorry! Sabi ni Liam pinipigilan ang sariling mapangiti sa reaksyon nito. Ang clumsy ko naman! Kumuha siya ng tissue at yumuko para punasan ang sahig, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ako na po, sir! Mabilis na sabi ni Ara. Kukuha na sana ng basahan. Huwag na! Kasalanan ko naman! Sabi ni Liam habang pasimpleng tinitingnan ang dalaga. Kamusta ka na? Okay ka lang ba talaga pagkatapos ng nangyari kahapon? Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi ni Ara. Okay lang po, sir. Sanay na po. Ang huling dalawang salita ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Liam. Sanay na siya? Sanay na siyang masigawan at mapahiya? Walang sino man ang dapat masanay sa ganoong bagay. Mula sa kabilang dulo ng kusina, nakita niya ang matatalim na tingin ng ibang mga kasambahay. Ang mga bulungan ay nagsisimula na. Alam niya, ngunit wala siyang pakialam. Sa oras ng hapunan, ang tensyon sa mesa ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Naroon si Doña Victoria, ang kapatid niyang si Sofia, at siya. Si Ara ay isa sa mga naghahain ng pagkain. Bawat kilos nito ay maingat, bawat yuko ay puno ng pag-iwas. Sinadya ni Liam na kunin ang ulam na alam niyang si Ara ang tumulong magluto. Isang simpleng sinigang. Pagkatapos ng isang subo, nagsalita siya ng malakas para marinig ng lahat. Ang sarap ng sinigang! Sino ang nagluto nito? Ang kusinera, si Manang Belen, ay agad na sumagot. Ako po, Sir Liam, pero si Ara po ang nagtimpla. Nakita ni Liam ang panlalaki ng mga mata ni Ara sa gulat. Ngumiti si Liam sa kanya. Well, Manang Belen, Ara, this is the best sinigang I've ever tasted. Pakisabi sa akin ang sikreto nyo minsan. Isang simpleng papuri. Ngunit sa hapagkainan ng mga ilustre, ito ay isang deklarasyon. Dumilim ang mukha ni Doña Victoria. Liam, we're eating. Can you please stop talking to the help? She's not just the help, Ma. She has a name. It's Ara. Kalmadong sagot ni Liam. Bago pa man makasagot ang ina, sumingit si Sofia,
na kanina pa tahimik. Ngumiti ito ng matamis. Hayaan mo na si Kuya, Ma. He's just being nice. Di ba, Kuya? Tumangulang si Liam, ngunit napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kapatid. Isang kislap na hindi niya mabasa. Pagkatapos ng hapunan, hinarang siya ni Sofia sa pasilyo. Kuya! Sabi nito sa mahinang boses. I support you, but be careful. Mom is watching. Niyakap siya nito. Ayokong mapahamak ka. O siya! Pinanood ni Liam ang papalayong kapatid. Sa isang banda, nagpapasalamat siya sa suporta nito. Ngunit sa kabilang banda, may isang bahagi sa kanya na nagdududa. Ang lahat ay tila napakadali para kay Sofia. Kinagabihan, hindi na natiis ni Liam. Nalaman niya mula kay Manang Belen na sumasakit daw ang mga kamay at likod ni Ara dahil sa dami ng pinapagawa ni Sofia. Ang kapatid niya na nagpakita ng suporta sa kanya ay siya rin palang nagpapahirap sa babaeng gusto niya. Kumuha siya ng isang maliit na tubo ng pain relief ointment mula sa kanyang medicine cabinet. Dahan-dahan siyang pumunta sa maid's quarters. Tahimik ang buong paligid. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit mas mali kung hahayaan na lang niya si Ara. Maingat niyang binuksan ng bahagya ang pinto ng silid ni Ara. Nakita niya itong natutulog, nakabaluktot na tila nilalamig. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod. Saglit siyang natigilan, pinagmasdan lang ito. Sa pagkakataong iyon, hindi ito katulong. Isa lang siyang babaeng marupok at nangangailangan ng pagkalinga. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at ipinatong ang gamot sa maliit na mesa sa tabi ng kama nito. Pagkatapos, mabilis at tahimik siyang umalis. Ngunit hindi na niya kaya ang ganito. Ang mga patagong sulyap, ang mga patagong tulong, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang malaman kung ang nararamdaman ba niya ay mayroon ding katugon. Kinabukasan, nag-iwan siya ng isang maliit at nakatuping papel sa tray ng pagkain na alam niyang ihahatid sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Ang maghahatid, si Ara. Ilang minuto siyang naghintay sa kanyang swivel chair, hindi mapakali. Paikot-ikot siya habang tinitingnan ang relo. Maya-maya, narinig niya ang tatlong mahinang katok sa pinto. Pasok! Pumasok si Ara, bitbit ang tray. Gaya ng dati, nakayuko ito, iniiwasan ang kanyang mga mata. Maingat niyang inilapag ang pagkain sa mesa ni Liam. Salamat, Ara! Sabi ni Liam, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Tumango lang si Ara at akma ng tatalikod. Sandali! Pigil niya. Itinuro niya ang nakatuping papel sa tabi ng baso ng tubig. Para sa'yo. Nag-angat ng tingin si Ara. Bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Saglit itong nag-atubili pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang papel. Hindi niya ito binuksan. Isinilid niya lang ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Muli itong tumango at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Liam na nakatingin sa saradong pinto, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Pupunta kaya siya? 10:00 na ng gabi. Ang hangin sa hardin ay malamig, ngunit pinagpapawisan pa rin ang mga kamay ni Liam. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tumingin siya sa relo. 10:15. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Marahil ay natakot siya. Marahil ay mali ang kanyang ginawa. Marahil ay dapat na lang niyang tinanggap na hanggang doon na lang talaga sila. Isang amo at isang katulong.
Nang akma na siyang tatalikod para bumalik sa loob, may narinig siyang kaluskos sa mga halaman. Napahinto siya. At mula sa likod ng mga rosas ni Doña Victoria, lumabas si Ara. Nakatayo lang ito roon, yakap ang sarili, tila ba nilalamig. Ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa kanyang muka, at sa paningin ni Liam, wala nang mas gaganda pa kaysa sa tanawing iyon. "Dumating ka!" Halos pabulong na sabi ni Liam, puno ng ginhawa ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumapit. "Sir, bakit po ninyo ako pinapunta rito?" Tanong nito, nanginginig ang boses. "Huwag mo na akong tawaging sir," sabi ni Liam habang lumalapit din siya. "Lalo na kapag tayong dalawa lang, Liam na lang." Huminto sila nang may isang dipa na lang ang pagitan. Huminga ng malalim si Liam. "Ito na iyon." "Ara, hindi ko na kayang magpanggap na wala lang ito. Mula pa noong unang araw, nung nabasag mo yung plato." Bahagya siyang napangiti. "Hindi ka na nawala sa isip ko." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Nakita niya kung paano ito napahawak ng mas mahigpit sa kanyang mga braso. "Alam kong mali. Alam kong hindi pwede." Patuloy ni Liam. Ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Isa akong ilustre at ikaw. Nagtatrabaho ka para sa amin. Pero hindi ko kayang turuan ang puso ko. Ara, gusto kita. Higit pa sa inaakala mo." Itinaas ni Ara ang kanyang mukha. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Liam ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Akma siyang magsasalita! "Screech!" Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumutok sa kanilang dalawa, kasabay ng malakas na tunog ng preno ng isang sasakyan. Napapikit sila pareho sa biglaang liwanag. Isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa mismong tapat ng hardin. Bumukas ang pinto sa backseat. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang matang nakatitig sa kanila, hinuhusgahan sila, kinukondena sila. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Isang figura ang lumabas. Isang babaeng nakabestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang tindig ay puno ng awtoridad. Nang humakbang ito papalapit, tinamaan ito ng liwanag ng buwan. Ang mukha nitong walang emosyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Si Doña Victoria. At sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita ni Liam. Nakita niya ang isang nagbabagang puot. Ang nakakasilaw na ilaw ay parang dalawang matang apoy na tumutusok sa kaluluwa ni Ara. Napahakbang siya paatras. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga salitang inihanda niyang isagot kay Liam ay natunaw sa kanyang lalamunan, napalitan ng yelo ng takot. Si Doña Victoria. Ang bawat hakbang nito palapit sa kanila ay mabagal, sinadya at puno ng panganib. Ang tunog ng takong ng sapatos nito sa sementadong daanan ay parang martilyong pumupukpok sa bawat pako ng kanyang ataul. Huminto ito sa harap nilang dalawa. Ang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Hindi ito sumigaw. Mas malala pa roon. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may kamandag. Ang ganda ng tanawin. Simula nito, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Isang ahas na nagbabalat kayong tupa at isang tangang prinsipe na handang halikan ito. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Sa tabi niya, naramdaman niya ang pag-igting ng katawan ni Liam. "Ma, tama na!" Mariing sabi ni Liam, humahakbang para bahagyang matakpan si Ara mula sa tingin ng ina. Ngumisi si Doña Victoria, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata.
Tama na! Liam, ngayon pa lang ako nagsisimula. Itinaas nito ang isang kamay at mula sa dilim ay lumapit ang driver nito. Iniabot ang isang makapal na brown folder. Gusto mong malaman kung sino talaga ang babaeng ito na handa mong ipaglaban? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng panunuya. At sa harap nilang dalawa, ibinagsak ni Doña Victoria ang laman ng folder sa mamasa-masang damuhan. Mga papel, mga litrato, mga dokumento. Kumalat ang mga ito na parang mga tuyong dahon, bawat isa ay isang piraso ng nakaraan ni Ara na pilit niyang tinatalikuran. Ara Madrigal, basa ni Doña Victoria mula sa isang papel na hawak nito. Taga Laguna. Ang ama ay namatay sa sakit sa atay. Ang ina, isang labandera. At ang pinaka-interesante sa lahat, may utang ang pamilya nyo ng ₱250,000 sa isang Berto Makalintal, isang kilalang loan shark sa inyong lugar. Tama ba ako? Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang pinakatatago niyang sikreto, ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang pamilya, ay nakalatag na ngayon sa paanan ni Liam. Ang lahat ng kasinungalingan niya sa sarili na siya ay isang ordinaryong babae lang na naghahanap ng trabaho ay gumuho. Sa mga mata ng mga ilustre, isa lang siyang desperadong babaeng tumatakbo mula sa utang. Hindi mo ba naiintindihan, babae? Patuloy ni Doña Victoria. Hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay para sa anak ko. Isa kang hamak na katulong na may madungis na nakaraan. Doon na bumigay si Liam. Tumigil ka na, ma! Sigaw nito. Ang boses ay basag sa galit. Hinila niya si Ara palayo sa mga nagkalat na papel, itinayo sa kanyang likuran na para bang kaya siyang protektahan ng kanyang katawan. Wala akong pakialam sa nakaraan niya! Wala akong pakialam sa pera! Si Ara ang gusto ko! Humarap si Liam sa ina, ang mga mata nito ay nag-aapoy. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang sabay na nagbigay ng pag-asa at lagim sa puso ni Ara. Kung aalis si Ara, aalis din ako. Natigilan si Doña Victoria. Saglit na nawala ang ngisi sa mukha nito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Tumawa ito ng mahina. Aalis ka? Saan ka pupunta, Liam? Anong ipapakain mo sa kanya? Pagmamahal? Mula sa kanyang bag, kinuha ni Doña Victoria ang kanyang cellphone. Sa isang pindot, tumawag ito. Hello, attorney? Yes, it's me. I want you to prepare the papers to freeze all of Liam Illustre's assets. Everything. His trust fund, his bank accounts, his credit cards. Yes. Effective immediately. Ibinaba nito ang tawag at muling tumingin kay Liam na may ngiti ng isang reynang kakatapos lang mag-checkmate. Sige, umalis ka. Umalis kayong dalawa. At tingnan natin kung hanggang saan aabot ang katapangan mo kapag wala ka ng kahit isang kusing sa bulsa mo. At para sa'yo naman, binalingan nito si Ara. Sisiguraduhin kong walang sino man sa buong Maynila ang tatanggap sa'yo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo at ng pamilya mo sa probinsya. Maniwala ka sa akin, kaya kong bayaran ang buong utang nyo at ipahabol kayo sa mga tao ni Berto. Gusto mo ba yon? Sa sandaling iyon gumuho ang mundo ni Ara. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Liam. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang pamilya. Nakita niya ang hinaharap. Si Liam, na lumaki sa karangyaan, ay maghihirap dahil sa kanya. Ang kanyang ina at mga kapatid ay mapapahamak dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Ang presyo ng kanyang kaligayahan ay ang kapahamakan ng lahat ng taong mahal niya. At hindi niya iyon kayang bayaran. Dahan-dahan, humiwalay si Ara sa pagkakahawak ni Liam. Lumuhod siya sa damuhan sa harap ni Doña Victoria.
Ang mga tuhod niya ay lumubog sa malambot na lupa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. "Ma'am, Doña Victoria, patawarin niyo po ako," sabi niya, basag ang boses sa paghikbi. "Hindi ko na po lalapitan si Sir Liam. Pangako po, huwag niyo lang po siyang saktan. Huwag niyo pong idamay ang pamilya ko. Parang awa niyo na po." Naramdaman niya ang kamay ni Liam sa kanyang balikat, pilit siyang itinatayo. "Ara, tumayo ka dyan! Huwag mong gawin to!" Ngunit hindi siya nagpatinag. Tumingala siya kay Doña Victoria, ang mukha niya'y basang-basa ng luha. "Gagawin ko po ang lahat. Mananatili po akong katulong dito habang buhay kung kinakailangan. Lalayuan ko na po siya." Ngumiti si Doña Victoria. Isang tunay na ngiti sa wakas. Ang ngiti ng tagumpay. "Magaling," sabi nito. "Mabuti at marunong kang lumingon sa iyong pinanggalingan." Humarap ito kay Liam. "See? The girl is smarter than you are." Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Ara na nakaluhod pa rin. "Maaari kang manatili. Pero simula bukas, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa paligid ng mansyon." Kumunot ang noo ni Ara sa pagkalito. "Ikaw ang magiging personal na katulong ng anak kong si Sofia." Paglilinaw ng matanda. "Mananatili ka sa silid niya. Kakain ka kung kailan niya gusto. Lilinisin mo ang lahat ng kalat niya. Susundin mo ang lahat ng iuutos niya 24/7. Hindi ka lalabas ng kwarto niya nang wala siyang pahintulot." Maliwanag? Iyon ay hindi isang alok. Iyon ay isang sentensya. Isang mas masahol na kulungan. Bago pa man makasagot si Ara, isang figura ang lumabas mula sa anino ng pinto sa likod. Si Sofia. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti nito ay kakaiba. May halong awa, ngunit mayroon ding isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Lumapit si Sofia at inilahad ang kamay nito para tulungan siyang tumayo. Ang kamay nito ay malamig. "Welcome to my service, Ara." Bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang ngiti nito ay lumawak. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ara ng tunay na kilabot mula sa dalaga. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay parang isang mabagal na lason para kay Liam. Nakikita niya si Ara, ngunit hindi niya ito malapitan. Naririnig niya ang boses nito, ngunit hindi niya ito makausap. Nakakulong sila sa iisang bahay, ngunit tila may isang pader na salamin sa pagitan nila. Isang pader na itinayo ng kanyang ina at binabantayan ng kanyang kapatid. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay unti-unting pumapatay sa kanya. Isang hapon, habang pababa siya ng hagdan, natanaw niya ang isang eksenang nagpanginig sa kanyang mga kamay sa galit. Nasa sala si Sofia kasama ang mga kaibigan nitong mayayaman. Nagtatawanan sila, umiinom ng mamahaling tsa, habang sa sahig, nakaluhod si Ara. Nakaluhod ito. May hawak na basahan at mano-manong pinupunasan ang nagkalat na mga mumo ng biskwit sa ilalim mismo ng mesa kung nasaan ang mga paa ni Sofia. "A little to the left, Ara. I think may dumi pa," narinig niyang sabi ni Sofia. May halong amusement sa boses. Nagtawanan ang mga kaibigan nito. Napatiimbagang si Liam. Ang mga kamay niya ay naikuyom sa kanyang bulsa. Gusto niyang sumugod doon, itayo si Ara at isigaw sa kapatid niya na tigilan na ang kahayupang ginagawa nito. Ngunit alam niyang sa oras na gawin niya iyon, si Ara lang ang lalong mapapahamak. Iyon ang gusto ng kanyang ina. Ang makita siyang gumawa ng isang bagay na magbibigay dito ng dahilan para tuluyang paalisin si Ara. Kaya't nanatili siya sa itaas ng hagdan, isang duwag na tagamasid, habang ang babaeng mahal niya ay ginagawang laruan.
Ang bawat tawa ni Sofia at ng mga kaibigan nito ay parang sampal sa kanyang pagkalalaki. Hindi na niya natiis. Kinabukasan sinubukan niyang gumawa ng paraan. Isinulat niya sa isang maliit na papel, "Magkita tayo sa library mamayang gabi. Maghihintay ako. Mag-iingat ka." Alam niyang si Ara ang magdadala ng kanyang merienda sa hapon. Maingat niyang inilagay ang nakatuping papel sa ilalim ng platito ng tasa. Ilang minuto siyang naghintay. Nang pumasok si Ara, hindi ito tumingin sa kanya. Inilapag lang nito ang tray at mabilis na tumalikod para umalis, na para bang may sakit na nakakahawa si Liam. "Ara, sandali!" tawag niya. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. "Yung nasa tray." Bago pa niya matapos ang sasabihin, nagsalita ito, ang boses ay malamig at walang buhay. "Paumanhin po, sir. Ngunit utos po ni Ma'am Sofia na wala po akong dapat tanggapin o basahin mula sa inyo. Ibabalik ko na lang po ito sa kusina." At lumabas na ito ng silid, iniwan si Liam na nakatulala. Kinagabihan, sa kanyang paglabas, nakasalubong niya si Sofia. May isang mapanuyang ngiti sa mga labi nito. "Looking for someone, kuya?" tanong nito. Sa kamay nito, nakita ni Liam ang isang maliit na lukot na papel. Ang papel na para sana kay Ara. Nagkakamali ka yata ng pinaglalagyan ng basura. Muntik nang makita ni Mama. "But don't worry, tinapon ko na. I'm just trying to protect you." Doon na siya sumabog. Hinila niya ang kapatid sa isang sulok kung saan walang makakarinig. "Anong laro ito, Sofia? Ha? Akala ko ba kakampi kita?" Mahinang ngunit mariing tanong ni Liam. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Sofia. Ang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. "Kuya naman, anong gusto mong gawin ko? Sinusunod ko lang si Mama. Kapag hindi ko ginawa to, baka ipatapon niya si Ara sa kung saang lupalop. Ginagawa ko lang to para manatili siya dito. Para sa'yo." Humikbi ito. "Ang hirap ng kalagayan ko, kuya. Iniipit niyo akong dalawa ni Mama." Natigilan si Liam. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng guilt. Ngunit nang makita niya ang paraan ng pagpunas ni Sofia sa mga pekeng luha nito, isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito ang kapatid niya. Isa itong magaling na aktres. Kinagabihan, hinarap niya ang kanyang ina sa opisina nito. "Ma, itigil na natin to," sabi niya. Sinubukan ang isang huling desperadong pakiusap. Nasasaktan na ang lahat. Ngumiti lang si Doña Victoria. Pinihit nito ang isang malaking monitor na nakakonekta sa computer. "Nasasaktan? O baka naman ikaw lang ang nasasaktan, Liam?" Pinindot nito ang mouse. Lumabas sa screen ang isang video, isang pamilyar na video, kuha mula sa isang security camera sa hardin, ang petsa. Ang gabing umamin siya kay Ara. Kitang-kita niya ang sarili, ang pananabik sa kanyang mukha. Kitang-kita niya si Ara, ang gulat at pag-asa sa mga mata nito. Kitang-kita niya ang lahat. Nag-play pa ng isang kuha sa pasilyo kung saan pasimple niyang iniwan ang gamot sa pinto ng silid ni Ara. Isa pa. Sa kusina, nung sinasadya niyang matapunan ng kape. "May kopya ako ng lahat, Liam," sabi ni Doña Victoria, ang boses ay malamig na parang yelo. "Isang pindot ko lang, pwede kong ipadala ito sa lahat ng entertainment blogger na kilala ko." Ano sa tingin mo ang magiging headline? Tagapagmana ng Ilustre Empire, nahulog sa isang desperadang katulong na may utang? Maganda, hindi ba? Masisira ka. Pero siya, wawasakin ko siya. Ang kahihiyan ay susundan siya kahit saan siya magpunta. Napaupo si Liam. Talo na siya. Ang bawat galaw niya ay nakabantay. Ang bawat kilos niya ay ginagamit laban sa kanya. Isa siyang preso sa sarili niyang pamamahay. "Anong gusto mong mangyari, Ma?" tanong niya.
Ang boses ay puno ng pagkatalo. Ngumiti ang ina. Ang ngiti ng isang general na nanalo sa giyera. Simple lang, sundin mo ako. Kalimutan mo ang babaeng yan. At para tulungan kang makalimot, tumunog ang doorbell sa ibaba. Your guest has arrived, sabi ni Doña Victoria. Bumaba ka at umarte kang parang isang ilustre. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagbaba niya sa sala, naroon si Sofia na naghihintay. At naroon din si Ara, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera, pilit na ginagawang abala ang sarili. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng kasing edad niya. Maganda, balingkinitan ang katawan, at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa kotse ni Liam. Ngumiti ito, isang perpektong ngiti. Tumayo si Doña Victoria mula sa kung saan at sinalubong ito. Clarice, hiha! Mabutit nakarating ka! Humarap ito sa kanya. Liam, I would like you to meet Clarice de Villa, ang magiging partner mo sa bagong resort project natin sa Palawan. Ngunit alam ni Liam, sa paraan ng pagtingin ng ina niya, na hindi lang ito tungkol sa isang resort project. Lumapit si Clarice sa kanya, inilahad ang kamay. Napatingin si Liam kay Ara. Nakita niya itong natigilan. Ang hawak na bulaklak ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang saglit na puno ng sakit at pagkatalo. It's a pleasure to finally meet you, Liam, sabi ni Clarice. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pag-aari. Inabot niya ang kamay ni Liam at marahang hinawakan. I'm Clarice! Pag-uulit nito, tumingin mula kay Liam papunta kay Ara na para bang isa lang itong kasangkapan. Your future fiancé. Ang mga salitang iyong vihon tetunglay ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ara, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Habang naghahain siya ng hapunan, pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang bangungot. Bawat kilos niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Nasa kabisera ng mesa si Doña Victoria, ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Katabi nito si Clarice de Villa, na parang isang diamanteng kumikinang sa tabi ni Liam. Nagtatawanan sila, nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi kailanman maiintindihan ni Ara, mga biyahe sa Europa, mga paboritong tatak ng designer, mga plano para sa hinaharap. At si Liam, nakikita ni Ara ang pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakikita niya ang paghihirap sa kanyang mga mata sa tuwing nagtatama ang kanilang paningin. Ang bawat tingin na iyon ay isang paalala ng kanilang naudlot na sandali sa hardin. Isang mundong maaaring naging kanila. Ngunit ngayon ay imposible na. Ara, pakilagyan mo ng wine ang baso ni Clarice, utos ni Sofia, na nakaupo sa tapat ni Liam, tila nasisiyahan sa panonood ng dula-dulaan. Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang bote ng mamahaling alak. Lumapit siya sa likuran ni Clarice. Ang amoy ng pabango nito ay tila nakakasakal. You know, Liam, sabi ni Clarice, habang hinahawakan ang braso ni Liam, Daddy is so excited for this partnership. He thinks we're a perfect match. Sa narinig, biglang nanghina ang pulso ni Ara. Ang kamay niyang nagbubuhos ng alak ay bahagyang nanginig. Isang patak. 2. Pagkatapos ay isang maliit na agos ng pulang likido ang tumapon sa manggas ng puting bestida ni Clarice. Gasp! Napatigil ang lahat. Oh my God! Sigaw ni Clarice. Mabilis na tumayo at pinagpag ang kanyang damit. Anong kabalbalan na naman ito? Halos pasigaw na tanong ni Doña Victoria. Ang mga mata ay nanlilisik kay Ara. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ma'am, sorry po. Sunod-sunod na sabi ni Ara. Ang muka ay namumutla. Kumuha siya ng serbilyeta. Ngunit hindi niya alam ang gagawin. It's okay, sabi ni Clarice.
Ngunit ang tono nito ay puno ng pagkainis. Tiningnan nito si Ara mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. It's just a dress. Pero sana sa susunod, mas mag-ingat ka. Baka hindi mo kayang bayaran ng ganito. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Napayuko si Ara. Gusto na lang niyang maglaho. Naramdaman niya ang titig ni Liam. Isang titig na puno ng awa at kawalang magawa. At iyon ang mas masakit sa lahat. Umalis ka na sa harapan ko, utos ni Doña Victoria. Wala kang silbi. Mabilis na tumalikod si Ara at halos takbuhin ang daan pabalik sa kusina, dala-dala ang panibagong kahihiyan. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama sa sulok ng bodega na nagsisilbing kwarto niya sa tabi ng silid ni Sofia. Ang hapunan ay tapos na. Ang mansyon ay tahimik na. Ngunit ang isip niya ay magulo. Ang imahe ni Liam at Clarice na magkatabi ay hindi maalis sa kanyang isipan. Iyon ang katotohanan. Iyon ang tamang mundo. At siya, si Ara, ay isang pagkakamali lang. Isang basag na platong hindi na kailanman mabubuo. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ilalim ng unan. Ang tunog na iyon na dati hindi niya pinapansin ay nagdulot ngayon ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang mensahe mula sa parehong numerong nagpapadala sa kanya ng mga banta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito mga salita. Mayroon itong kalakip na larawan. Binuksan niya ito. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ay isang litrato niya. Kuha mula sa malayo. Nakatayo siya sa hardin ng mga ilustre, nagdidilig ng mga halaman. Kuha ito ilang araw na ang nakalipas. Malinaw na malinaw ang kanyang muka, ang uniforme niyang suot. Ang multo ng kanyang kahapon ay hindi na lang isang alaala, hindi na lang isang banta. Nandito na siya. Malapit. Nakikita siya. Biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Ara sa gulat at mabilis na itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot. Pumasok si Sofia, nakasuot ng seda na pantulog. Ara, gising ka pa pala, sabi nito, ang boses ay malumanay. Okay ka lang ba? Ang sama ng tingin sa'yo ni Mama kanina. Tumangulang si Ara, hindi makapagsalita. Lumapit si Sofia at umupo sa gilid ng kanyang kama. Huwag mo nang isipin yon. Ganoon lang talaga si Clarice maarte. At si Mama naman, alam mo na. Nang makita ni Sofia ang takot sa mga mata ni Ara, kumunot ang noo nito. May problema ba? Umiling si Ara. Ngunit ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi na niya kaya. Nag-iisa siya. Natatakot siya. Sa sandaling iyon, muling nag-vibrate ang cellphone sa ilalim ng kumot. Sabay silang napatingin doon. Ano yan? Tanong ni Sofia. Bago pa man makasagot si Ara, kinuha ni Sofia ang cellphone. Nakita nito ang mensahe sa screen. Nakita nito ang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano to? Sinong demonyo ang nagpapadala sa'yo nito? Ang boses nito ay puno ng pagkagalit. Isang pagkagalit na tila para kay Ara. Doon na bumuhos ang luha ni Ara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang utang, si Berto, ang mga pananakot. Pagkatapos niyang magsalita, niyakap siya ni Sofia. Isang mahigpit na yakap. Shhh! Tahan na! Bulong nito. Grabe pala ang pinagdadaanan mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sumiksik si Ara sa yakap nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang kakampi. Natatakot po ako, Ma'am Sofia. Huwag kang mag-alala, sabi ni Sofia, habang hinihimas ang kanyang likod. I'm your friend, Ara. I will protect you. Hindi kita pababayaan. Makalipas ang isang oras, bumalik si Sofia sa kanyang kwarto.
May dala itong isang paper bag. "Ara, nakaisip na ako ng paraan," sabi nito. Inilabas nito ang laman ng paper bag. Isang bagong cellphone, nakakahon pa. At isang sobrang may lamang pera. "Ano po ito?" naguguluhang tanong ni Ara. "Isang bagong simula," sabi ni Sofia. "Itapon mo na ang luma mong cellphone. Sa bagong numerong ito, hindi ka na niya matutunton. At eto ang pera." Iniabot nito ang sobre. "Para may magastos ka, just in case. Itago mo yan ng mabuti." Napatingin si Ara sa bagong telepono, sa pera, at sa mukha ni Sofia na puno ng pag-aalala. Ang pasasalamat ay umapaw sa kanyang puso. Isang anghel. Si Sofia ang anghel na ipinadala para sa kanya. "Salamat po, Ma'am Sofia. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan," sabi niya, habang tumutulo na naman ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. "Ako na ang bahalang magtapon ng luma mong telepono para sigurado," sabi ni Sofia, kinuha ang lumang cellphone mula sa mesa. "Simula ngayon, wala ka nang dapat ikatakot. Ligtas ka na." Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Inabot niya ang bagong cellphone, isang bagong pag-asa. Pinanood niya si Sofia na lumabas ng kanyang silid, dala ang luma niyang telepono, ang huling koneksyon niya sa kanyang madilim na nakaraan. Sa wakas, malaya na siya. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng marangyang silid ni Sofia, hindi itinapon ang lumang telepono. Binuksan niya ito. Tiningnan ang numero ng nag-iisang kontak na nagbabanta kay Ara, si Berto Makalintal. Kinuha ni Sofia ang sarili niyang cellphone at maingat na nag-type ng isang bagong mensahe gamit ang isang hindi rehistradong SIM card. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang mukha ay kalmado at malamig. "Alam ko kung nasaan si Ara Madrigal. Nasa Valeriana Estates siya. Pero may presyo ang impormasyong ito." Pinindot niya ang send. Tapos na ang pagpapanggap. Habang pinapanood ni Liam si Clarice de Villa na nagpapaalam sa kanyang ina na may mga pangako ng mga susunod na pagkikita, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang imahe ni Ara na namumutla habang pinapagalitan, ang mga mata nitong nawalan ng lahat ng pag-asa. Iyon ang huling patak. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ina sa isang formal na pagpupulong ng pamilya, na siya mismo ang nagpatawag. Naroon si Doña Victoria at naroon din si Sofia, na halatang nagtataka sa biglaang kilos ng kapatid. "Hindi ako magpapakasal kay Clarice," bungad ni Liam. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. "At gusto kong itigil niyo na ang pagpapahirap kay Ara. Ibalik niyo siya sa dati niyang trabaho. Kung hindi ano, Liam?" Putol ni Doña Victoria, may mapanuyang ngiti sa mga labi. "Ano ang gagawin mo? Muli mo bang sasabihing aalis ka?" "Hindi," sagot ni Liam, tumingin ng diretso sa mga mata ng ina. "Kung hindi ninyo ititigil ito, ako mismo ang sisira sa pangalan ng pamilyang ito. Ipapatawag ko ang press. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Ang pag-blackmail ninyo sa akin, ang pagtrato ninyo sa mga kasambahay, ang paggamit ninyo sa mga tao para sa sarili ninyong interes. Tingnan natin kung anong matitira sa Ilustre Empire kapag nalaman ng lahat ang dumi na itinatago nito." Natigilan si Doña Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang pagkabigla sa mukha nito. Si Sofia naman ay namutla. "Wala kang karapatan!" sigaw ni Doña Victoria. "May karapatan ako," sagot ni Liam. "Dahil mahal ko si Ara, at kung ang pagwasak sa lahat ng ito ang paraan para maprotektahan ko siya, gagawin ko." Tumayo siya. "Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para mag-isip." At pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang dalawang babae
na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Alam ni Liam na hindi isang simpleng banta ang makakapagpatigil sa kanyang ina. Kailangan niya ng armas, isang bagay na mas matindi. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Doña Victoria. Ang silid ay madilim, at tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatagos sa malaking bintana. Amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Hindi niya alam ang hinahanap niya. Marahil ay isang kontrata, isang dokumento, isang sikreto ng kumpanya na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Binuksan niya ang mga drawer ng malaking lamesa nito. Mga papel ng negosyo, mga financial report, walang kahit anong kakaiba. Binuksan niya ang filing cabinet, mga folder na may tatak ng iba't ibang proyekto. Nang akma na siyang susuko, isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakatago ito sa pinakalikod, walang anumang tatak. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Umupo siya sa silya ni Doña Victoria at binuksan ang folder sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Ang unang pahina ay isang larawan. Isang larawan ni Ara. Kumunot ang noo niya. Pinuklat niya ang mga sumunod na pahina. Isang kumpletong report mula sa isang private investigator. Naroon ang lahat. Ang pangalan ng mga magulang niya, ang address nila sa probinsya, ang paaralang pinasukan niya, at naroon din ang pangalan, Berto Macalintal. Binasa niya ang mga salita. Loan shark, kilalang marahas, may mahabang record ng pananakot. Bigla niyang naintindihan. Kaya pala ganoon na lang ang takot sa mga mata ni Ara nang gabing iyon sa hardin. Ang pag-aalala nito ay hindi lang tungkol sa kanilang agwat sa buhay. Ang takot nito ay totoo. Ang panganib ay totoo. Ang kanyang ina, sa pagnanais nitong kontrolin siya, ay naghukay ng isang lihim na hindi lang kayang sumira sa reputasyon, kaya nitong sumira ng buhay. Naramdaman ni Liam ang isang matinding panlalamig sa kanyang sikmura. Ang galit niya sa ina ay napalitan ng isang mas malaking emosyon. Takot. Takot para kay Ara. Hindi na ito isang laro ng yaman at kapangyarihan. Isa na itong usapin ng buhay at kamatayan. Mabilis niyang isinara ang folder. Wala na siyang pakialam sa mga banta niya. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Kailangan niyang ilayo si Ara. Ngayon na, tinakbo niya ang pasilyo. Bawat hakbang niya ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Kailangan niyang maabutan si Ara. Kailangan niyang sabihin dito na alam na niya ang lahat, na poprotektahan niya ito, na aalis na sila. Hingal na hingal siyang huminto sa tapat ng maliit na silid sa tabi ng kwarto ni Sofia. Walang pag-aalinlangan, pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto. Ara? Walang laman ang silid. Maayos ang pagkakalukot ng kumot sa kama. Malinis ang sahig. Tila walang taong natulog doon. Tila walang taong umiyak doon gabi-gabi. Nilibot niya ang paningin, ang puso niya'y nagsimulang kumabog sa kaba. At sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ito. Isang pirasong papel, nakatupi. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang sulat kamay ni Ara. Binuksan niya. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Liam, patawarin mo ako. Dito na lang nagtatapos ang lahat. Nabitiwan ni Liam ang papel. Ang mga salita ay parang mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Dito na lang nagtatapos ang lahat. Hindi pwede. Napaluhod siya sa sahig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging kawalan. Huli na ba siya? Dahil ba sa kanya, sumuko na si Ara sa buhay? Hindi! Bulong niya sa sarili. Ara, hindi.
Nang mga sandaling iyon, isang hardinero ang humahangos na tumakbo sa pasilyo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir Liam! Sir Liam!" Napatingala si Liam, ang mga mata niya'y nanlalabo dahil sa mga luhang hindi pumapatak. Yung katulong po ni Ma'am Sofia, si Ara po, sabi ng hardinero, habang tinuturo ang direksyon ng gate sa likod. "Nakita ko po, may humintong itim na van. Pilit po siyang isinakay. Hinila po siya ng mga lalaki." Ang bawat salita ng hardinero ay parang kuryenteng gumising sa nanlalambot na katawan ni Liam. Hindi pagpapakamatay, pagdukot. Ang takot ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo. Nilagpasan niya ang hardinero. Tinakbo niya ang hagdanan pababa, 3 baitang sa bawat hakbang. Tinakbo niya ang daan palabas ng mansyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang itim na van. Paglabas niya sa hardin, ang malamig na hangin ng gabi ang sumampal sa kanya. Wala nang van. Wala nang kahit ano. Tanging ang nakakabinging tunog lang ng mga kuliglig. Sa kanyang desperasyon, tumingala siya sa kalangitan, na para bang naghahanap ng sagot. At doon, sa balkonahe ng silid ni Sofia, nakita niya ito. Nakatayo ang kanyang kapatid, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Hindi ito mukhang nag-aalala. Hindi ito mukhang natatakot. Sa liwanag ng buwan, sa mukha ni Sofia, may isang ngiti. Isang malamig, kalkulado, at nakapanlulumong ngiti. At sa sandaling iyon, alam na ni Liam. Alam na niya kung sino ang tunay na demonyo sa pamamahay na iyon. Nakangiti si Sofia habang isinasara ang pinto ng kanyang balkonahe. Ang malamig na ngiti na nakita ni Liam ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na paghinga. Pagod. Sa wakas, pagod na nakahinga siya ng maluwag. Pumasok siya sa kanyang marangyang silid, ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at karangyaan. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Tinitingnan ang sariling refleksyon, ang perpektong mukha, ang mamahaling damit, ang buhay na kinaiinggitan ng lahat, isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang cellphone ni Ara, ang luma at basag-basag na telepono, at binura ang huling mensaheng ipinadala niya kay Berto. Pagkatapos, binura niya ang numero. Walang bakas, malinis, gaya ng dapat. Itatapon na niya sana ito nang biglang mag-ring ang sarili niyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nabitawan ni Sofia ang hawak na telepono ni Ara. Ang puso niya, na kanina lang ay kalmado, ay biglang kumabog na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. Ang pamilyar na takot ay muling gumapang sa kanyang mga ugat, malamig at malagkit. Hindi niya ito sinagot. Ngunit ang tunog ng ringtone ay nagbalik sa kanya sa isang gabi. 3 taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan at isang pagkakamaling sumira sa lahat. Umuulan ng malakas. Ang mga puno sa gilid ng madilim na kalsada sa Tagaytay ay sumasayaw na parang mga multo. 18 taong gulang pa lang si Sofia noon. Galit sa mundo. Galit sa kanyang ina na laging kinukumpara siya kay Liam. "You will never be as brilliant as your brother!" Ang mga salita ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang pinapaharurot niya ang kanyang bagong kotse, regalo sa kanyang kaarawan. Lasing siya, umiiyak, kaaway niya sa telepono ang kanyang nobyo noon. "I'm done with you, Sofia! You're too much!" Sa galit, ibinato niya ang kanyang cellphone sa passenger seat. Hindi niya napansin ang pagliko sa kalsada. Hindi niya napansin ang isang lalaking naglalakad sa gilid, may dalang payong. Narinig niya ang isang malakas na kalabog. Natigilan siya. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela
Ang puso niya'y nasa kanyang lalamunan. Sa kanyang side mirror, nakita niya ang isang katawan na nakahandusay sa basang kalsada. Hindi gumagalaw, takot, galaw. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Dapat siyang huminto. Dapat siyang tumulong. Iyon ang tamang gawin. Ngunit ang boses ng kanyang ina ang nanaig. An ilustre never shows weakness. An ilustre never makes a mistake. Isang pagkakamali. Iyon ang magiging katapusan niya. Ang kahihiyan. Ang eskandalo. Ang galit ni Doña Victoria. Kaya't imbes na preno, ang silinyador ang kanyang inapakan. Pinaharurot niya ang kotse, iniwan ang katawan sa ilalim ng ulan at hindi na lumingon pa. Akala niya, iyon na ang katapusan. Ngunit makalipas ang isang linggo, nakatanggap siya ng isang sobre. Sa loob, isang litrato ng kanyang kotse sa gabing iyon, malinaw ang plaka. At isang sulat, "Alam ko ang ginawa mo." Ang nagpadala? Isang lalaking nagpakilalang pinsan ng biktima. Ang biktima ay hindi namatay, ngunit nabaldado habang buhay. At ang pinsan nito, na may koneksyon sa isang pautangan sa probinsya, ay nakakita ng pagkakataon. Hindi ito nag-report sa pulis. Mas malaki ang kikitain niya sa ganitong paraan. Blackmail. Iyon ang naging simula ng kanyang pribadong impyerno. Bumalik si Sofia sa kasalukuyan. Hingal na para bang siya mismo ang tumakbo mula sa nakaraan. Ang lalaking iyon. Ang pinsan ng kanyang nabangga. Iyon pala ang koneksyon nito kay Berto Makalintal. Nang dumating si Ara, nakita niya ang isang desperadong solusyon. Nakita niya ang isang paraan para matapos na ang lahat. Kung ibibigay niya si Ara kay Berto, hindi lang niya mapapaalis ang karibal niya kay Liam. Magkakaroon siya ng pabor mula kay Berto. Isang pabor na sapat na para patahimikin ang kanyang blackmailer magpakailanman. 2 ibon sa isang bato. Isang perpektong plano. O iyon ang akala niya. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula kay Liam. Ang galit sa mga mata nito kanina sa balkonahe ay purong-puro, isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Bumagsak ito sa pader sa tindi ng puwersa. Pumasok si Liam na parang isang bagyo. Ang mukha niya ay namumula sa galit, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Sa isang kamay, hawak niya ang luma at basag na cellphone ni Ara. "Saan? Siya? Dinala?" tanong ni Liam. Bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. "Kuya, ano bang sinasabi mo? Anong nangyayari?" Pagmamaang-maangan ni Sofia, sinusubukang maging kalmado kahit ang puso niya'y gustong tumalon palabas. Ngumisi si Liam, isang ngising nakakatakot. "Wag mo akong artehan, Sofia. Tapos na ang palabas mo." Ibinato niya ang cellphone ni Ara sa kama, sa tabi mismo ni Sofia. Bumukas ang screen. Doon, nakabukas ang sent items. Iisa lang ang mensahe. Ang huling mensaheng binura niya kanina, ngunit sa paanuman ay nakita pa rin ni Liam. Marahil sa folder ng deleted items. "Alam ko kung nasaan si Ara Madrigal. Nasa Valeriana Estates siya, pero may presyo ang impormasyong ito." Nanigas si Sofia. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Nahuli siya. "Paano?" Halos pabulong niyang tanong. "Naiwan niya sa sahig nung hinila siya palabas." Sigaw ni Liam. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. "Ibinenta mo siya, Sofia? Para saan? Para lang sa akin? Wag akong gawing tanga." "Hindi mo naintindihan?" Sigaw pabalik ni Sofia. Ang takot ay napalitan na ng desperasyon. "Kung gayon, ipaintindi mo sa akin," sagot ni Liam. Mas lalong humigpit ang hawak.
Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, Sofia. Ngayon din! Nang mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Victoria. Ang mukha ay puno ng pagkalito habang nakatingin sa nag-aaway niyang mga anak. Nakita niya ang galit sa mukha ni Liam. Nakita niya ang takot sa mukha ni Sofia. "Anong kaguluhan ito?" tanong ng matanda. Ngunit hindi siya pinansin ni Liam. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin kay Sofia, nag-aalab sa galit. "Sabihin mo sa akin kung nasaan siya!" Pag-uulit ni Liam, ang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit mas mapanganib. "Now!" Nang amoy ng alikabok, pawis, at kalawang ang unang gumising sa mga pandama ni Ara. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa isang madilim na lugar. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Nakaupo siya sa isang maruming sahig. Isang nakasabit na bumbilya na nagbibigay ng mahinang dilaw na ilaw, ang tanging nagpapahiwatig na nasa loob siya ng isang abandonadong bodega. Humakbang palabas mula sa anino ang isang pamilyar na figura. Si Berto Makalintal. Mas matanda, mas marumi, ngunit ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay parehong-pareho. "Sa wakas, nagkita rin tayo ulit, Ara," sabi nito, habang nilalaro sa kanyang kamay ang isang balisong. "Ang layo ng tinakbo mo. Akala mo ba matatakasan mo ako?" Hindi sumagot si Ara. Ang takot ay parang isang kamay na bakal na pumipiga sa kanyang lalamunan. Nilibot niya ang kanyang mga mata. Dalawa pang lalaki ang nakatayo sa may pintuan, nagbabantay. Walang daan para makatakas. "Alam mo, malaki ang utang na loob ko sa nagturo sa akin kung nasaan ka." Patuloy ni Berto. Dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya na parang isang buwitreng naghihintay mamatay ang kanyang biktima. "Napakadali sanang bayaran na lang ang utang nyo. Pero hindi. Ang gusto niya, mawala ka na lang daw na parang bula. At mukhang mas malaki ang galit niya sa'yo kaysa sa galit ko." Kumunot ang noo ni Ara. "Sino? Si Doña Victoria? Malamang. Sino pa ba ang may ganoong klasing puot sa kanya?" Humalakhak si Berto na para bang nabasa niya ang isip ni Ara. "Nagkakamali ka ng iniisip, Ineng. Hindi ang matandang ilustre ang nagbenta sa'yo sa akin." Huminto ito sa kanyang harapan. Yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. Ang hininga nito ay amoy sigarilyo at alak. "Ang anghel na tumulong sa'yo, ang kaibigan mo," bulong nito. Ang nakababatang kapatid ni Liam, si Sofia. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sofia. Ang imahe ni Sofia na yumayakap sa kanya, na nagsasabing poprotektahan siya, na nag-abot sa kanya ng bagong cellphone at pera. Ang lahat ng iyon ay nag-flash sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang palabas. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong inakala niyang kakampi. Siya pala ang kikitil sa buhay niya. Ang katotohanang iyon ay mas masakit kaysa sa alinmang pisikal na pananakit. Mas masakit kaysa sa tali sa kanyang mga kamay. Mas masakit kaysa sa takot. Isang bagay sa loob ni Ara ang biglang nagbago. Ang matinding takot ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Galit para sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Galit para kay Sofia dahil sa pagkakanulo. At galit dahil hindi siya papayag na magtapos ang buhay niya ng ganito. Nang akmang hahawakan ni Berto ang kanyang mukha, ginamit ni Ara ang buong lakas niya. Itinukod niya ang kanyang mga paa sa sahig at biglang isinubsob ang kanyang ulo sa mukha ni Berto. "Arg!" sigaw ni Berto. Napahawak ito sa kanyang ilong na ngayon ay dumudugo. Iyon na ang pagkakataon ni Ara. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Berto sa pag-alalay sa kanilang amo, ginamit ni Ara ang buong lakas niya para gumulong at kumawag. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, tinatabunan ang takot.
Hindi siya mamamatay dito. Hindi sa kamay ng mga taong ito. Nakita niya ang isang matulis na piraso ng yero na nakausli mula sa isang kinakalawang na poste. Mabilis siyang gumapang patungo roon. Binaliwala niya ang sakit habang kinikiskis niya ang lubid sa matalim na yero. Isang kiskis. 2. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga pulso, ngunit hindi siya tumigil. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Sigaw ng isa sa mga lalaki, papalapit na sa kanya. Sa huling, malakas na hila, naputol ang lubid. Mabilis pa sa 4:00, tumayo si Ara at tumakbo. Walang direksyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang bukas na pinto ng bodega. "Habulin niyo! Huwag niyong hayaang makatakas!" Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Berto sa likuran niya. Tinakbo ni Ara ang lahat ng kaya niya. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip, dinadala siya palayo sa impyernong iyon. Nilagpasan niya ang mga kinakalawang na drum, tinalon ang mga basag na bote, at hindi inalintana ang mga galos na natatamo niya. Ang hangin ay humahapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ngunit hindi siya tumigil. Nakarinig siya ng mga yabag sa likuran niya, papalapit. Mas binilisan pa niya ang takbo. Lumabas siya sa bodega at bumungad sa kanya ang isang eskinita sa gitna ng isang lugar na tila isang malaking sementeryo ng mga bakal. Madilim, nakakatakot. Lumingon siya at nakita ang anino ng 2 lalaki na humahabol sa kanya. Lumiko siya sa isang masikip na daanan, umaasang maiiwan niya sila. Ang bawat paghinga niya ay isang sigaw na walang tunog. Liam. Ang pag-iisip sa pangalan niya, sa mga mata niyang puno ng pag-aalala, ang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng pagkakanulo ni Sofia ay parang asidong sumusunog sa kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal tumatakbo. Pakiramdam niya ay ilang oras na. Ang kanyang mga binti ay parang haligi ng gelatin, malapit ng bumigay. At bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Isang matulis, nakakaparalisang sakit sa kanyang puson. Napahinto siya, napahawak sa kanyang tiyan, at napasigaw sa sakit. Ang paningin niya ay biglang nanlabo. Ang mga tunog sa paligid, ang mga sigaw ng mga humahabol sa kanya, ang sarili niyang paghinga, ay unti-unting humina at naging isang ugong na lang. Ang lupa ay tila umakyat para salubungin siya. Napaluhod siya. Bago pa man siya lamunin ng kadiliman, isang imahe ang huling nakita ng kanyang isip. Ang mukha ni Liam na nakangiti sa kanya sa hardin. At pagkatapos, wala na. Nagising si Ara sa amoy ng liniment at pinakulo ang dahon ng bayabas. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit na kwarto. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Isang maliit na gasera sa isang sulok ang nagbibigay ng mainit at mahinang liwanag. Isang matandang babae na may mga guhit na ng karanasan sa muka ngunit may mababait na mata, ang nakaupo sa isang silya sa tabi niya, nagpupunas ng kanyang noo gamit ang isang basang bimpo. "Gising ka na, Hija!" sabi ng matanda. Ang boses ay malumanay. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka na rito." Sinubukan ni Ara na bumangon, ngunit isang pamilyar na kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Ang alaala ng pagtakbo, ng paghabol ay biglang bumalik. Yung mga humahabol sa akin? Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay paos. "Wala na sila," sagot ng matanda. "Nakita kitang walang malay sa eskinita kaninang madaling araw. Dinala na kita rito. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila nasundan." Nakahinga ng maluwag si Ara. "Salamat po! Maraming salamat po!" sabi niya.
Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata dahil sa pasasalamat. "Sino po kayo? Nasaan po ako?" "Ako si Nena. Tawagin mo na lang akong Aling Nena," sagot ng matanda. Ngumiti ito ng bahagya. "Isa akong hilot dito sa lugar natin. Nasa maliit na bahay ko tayo." Hilot. Napahawak si Ara sa kanyang tiyan. Ang sakit. Yung tiyan ko po, ang sakit po kanina, pag-aalala niyang sabi. Ang ngiti sa mga labi ni Aling Nena ay napalitan ng isang seryosong pag-aalala. Tumingin ito sa kanya ng may halong awa at pag-unawa. "Hija, kailangan mong mag-ingat ng husto," sabi ni Aling Nena sa isang mahinang boses. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang kulubot, ngunit mainit na kamay sa tiyan ni Ara. "Ang pagtakbo mo kanina, ang matinding pagod at takot, muntik na kayong mapahamak." Kumunot ang noo ni Ara. Ang mga salita ng matanda ay tila may kakaibang bigat. "Po? Paanong kami?" Naguguluhan niyang tanong. Huminga ng malalim si Aling Nena. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, naghahatid ng isang balitang magpapabago sa lahat. "Hija," pag-uulit ng matanda, "hindi lang iisa ang dinadala mo." Natigilan si Ara. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang kanyang paghinga ay biglang naipit. Ang sinasabi ba ng matanda ay... Tila nabasa ni Aling Nena ang tanong sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong tumango. Apat sila. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Ara. Apat. Sila. "Ano po?" Narinig niya ang sarili niyang boses, mahina at hindi makapaniwala. Apat?" Hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang sarili niyang tiyan. Wala siyang nararamdamang kakaiba, maliban sa bahagyang sakit. Ngunit ang paraan ng pagkasabi ni Aling Nena, ang katiyakan sa mga mata nito, ay hindi nagsisinungaling. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya, isang tawa na nasa bingit ng pag-iyak. Apat. Apat na sanggol. Doon na bumuhos ang lahat. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dumaloy na parang isang sirang dam. Ngunit hindi lang ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay isang magulong agos ng lahat ng emosyon. Luha para kay Liam na hindi man lang malalaman ang tungkol dito. Luha para sa pagkakanulo ni Sofia na muntik nang kumitil hindi lang sa kanya, kundi sa apat na buhay sa loob niya. Luha ng takot. Paano niya bubuhayin ang apat na bata? Mag-isa. Walang pera. Walang matitirhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa, may isang bagay na unti-unting umusbong. Habang nakahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman niya ito. Hindi isang pisikal na paggalaw, kundi isang koneksyon. Isang munting kislap ng pag-asa. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang dignidad. Ang lalaking mahal niya. Ngunit kapalit nito, may ibinigay ang tadhana. Hindi lang isa. 4 na pintig ng puso. 4 na maliliit na piraso ni Liam. Nasa isang madilim siyang bodega, sugatan at mag-isa. Walang kasiguraduhan ang bukas. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na barong-barong na iyon, natagpuan ni Ara ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Natagpuan niya ang 4 na dahilan para mabuhay. At 4 na dahilan para lumaban. Ang ngiti sa mukha ni Sofia ay ang gatilyong nagpasabog sa lahat ng natitirang pagtitimpi ni Liam. Ang huling piraso ng respeto at pagmamahal para sa pamilyang kumupkop, ngunit kumulong din sa kanya, ay naglaho na parang usok.
Hindi niya pinansin ang kanyang ina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Itinulak niya si Sofia sa gilid at dire-diretsyong pumasok sa sarili niyang silid. Kinuha niya ang isang backpack, inihagis sa loob ang ilang damit, ang kanyang passport, at ang folder na naglalaman ng investigasyon tungkol kay Ara. Iyon lang ang kailangan niya. Pagbaba niya, naghihintay ang kanyang ina sa paanan ng hagdan. Ang mukha nito ay namumula sa galit at pagkalito. "Saan ka pupunta, Liam? Anong kabaliwan ito?" sigaw ni Doña Victoria. Huminto si Liam sa harap nito. Sa unang pagkakataon, hindi takot o pagsunod ang nakita ng ina sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matigas na pader. "Hahanapin ko siya," simpleng sagot niya. "At ano? Kapag nahanap mo siya, ano? Itatakwil mo ang pamilyang ito? Ang pangalan mo?" Ngumiti si Liam, isang ngiting walang bahid ng anumang saya. "Anong pamilya, ma? Ang isang ina na handang sirain ang buhay ng anak niya para sa pera? O ang isang anak na babae na handang ipapatay ang isang inosenteng tao para pagtakpan ang sarili niyang mga kasalanan?" Natigilan si Doña Victoria, hindi makapaniwala sa narinig. "Huwag kang mag-alala," patuloy ni Liam. "Hindi ko na kailangan ang kahit ano mula sa inyo." Inilabas niya ang kanyang wallet. Kinuha niya ang lahat ng credit card na may tatak ng ilustre at ibinato sa sahig. Kinuha niya ang susi ng kanyang mamahaling kotse at ipinatong sa ibabaw ng mga card. "Tapos na ako," sabi niya. "Ang bawat salita ay isang pangako. At huwag na huwag ninyo akong susubukang hanapin." Huling tingin ang ibinigay niya sa ina, isang tingin ng pamamaalam, bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto ng mansyon na hindi na lumingon pa. Ang tanging dala niya ay ang backpack sa kanyang likod at ang kaunting cash sa kanyang bulsa. Ang huling pera mula sa kanyang personal na savings na hindi kontrolado ng kanyang ina. Ang Maynila na kilala ni Liam, ang Maynila ng mga mamahaling restaurant, high-end na club at malilinis na kalsada ng Makati, ay hindi ang Maynila na kanyang hinarap. Ang tanging impormasyon na nakuha niya mula sa takot na si Sofia ay ang pangalan, Berto Makalintal, at ang lugar, Tondo. Gamit ang kanyang huling pera, nag-arkila siya ng isang lumang motor. Nagsuot siya ng simpleng damit at sombrero para hindi makilala, at sumuong siya sa puso ng kadiliman. Ang mga unang araw ay isang impyerno. Nagtanong-tanong siya sa mga eskinita, sa mga tindahan, sa mga tambayan. Ang bawat tanong niya ay sinasalubong ng mga mapaghinalang tingin at mga iling. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang kalakal na hindi basta-basta ibinibigay. Natutulog siya sa mga murang motel, kumakain sa mga karinderya. Ilang beses siyang muntikang manakawan. Ilang beses siyang nasangkot sa gulo. Isang gabi, sa isang madilim na eskinita, hinarang siya ng 3 lalaki. Sinubukan nilang kunin ang kanyang backpack. Lumaban si Liam. Ang galit at desperasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Nakipagsuntukan siya. Nasugatan siya sa braso, pumutok ang kanyang labi. Ngunit hindi niya binitawan ang backpack. Naroon ang folder. Naroon ang huling alaala ni Ara. Habang nagpapagaling siya ng kanyang mga sugat sa isang tabi, napagtanto niya ang isang bagay. Ang buhay na kinatakutan niya para kay Ara ay siya na mismo ang nabubuhay ngayon, at mas lalo lang tumindi ang determinasyon niya. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay may nakilala siyang isang matandang barker na naawa sa kanyang itsura. "Berto Makalintal?" sabi ng matanda habang ngumunguya ng nganga. "Oo, kilala ko yan. Isang demonyo yan. Pero matagal nang hindi nagpapakita dito."
Gumuho ang pag-asa ni Liam. Pero, dugtong ng matanda, mayroon siyang isang bodega na laging pinupuntahan, malapit sa pier, isang abandonadong lugar. Doon niya dinadala ang mga ayaw magbayad. Isang bagong sinag ng pag-asa. Nagpasalamat si Liam at binigyan ng pera ang matanda. Agad niyang pinuntahan ang lugar. Ang bodega ay tulad ng inilarawan sa kanya. Nakakatakot, tahimik, walang tao. Pumasok siya. Nakita niya ang mga bakas ng kaguluhan. Isang sirang upuan. Mga patak ng tuyong dugo sa sahig. At sa isang sulok, nakita niya ito. Isang panyo. Isang panyong may burda ng maliit na bulaklak na sampagwita. Ang panyong ibinigay niya kay Ara noong minsan itong sinipon. Napaluhod siya, dinampot ang panyo at inamoy ito. Nandoon pa rin ang bahagyang amoy ni Ara. Buhay siya. Nagmula siya rito. Nakatakas siya. Ngunit saan siya nagpunta? Habang si Liam ay nasa loob ng bodega, sa di kalayuan, isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob nito, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Doña Victoria ay nagmamasid, nag-uulat sa telepono. Opo, ma'am. Nasa bodega po si Sir Liam. Mukhang may nahanap po siyang lead. Sa kabilang linya, si Doña Victoria ay nasa kanyang opisina, hindi mapakali. Ang galit niya ay napalitan na ng takot. Isang takot na baka tuluyan na niyang mawala ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa loob ng 2 araw, paikot-ikot si Liam sa lugar na iyon. Nagbabaka sakaling may makapagsabi sa kanya kung may nakita silang babaeng tumatakbo, sugatan. Ang pera niya ay paubos na. Ang kanyang katawan ay pagod na. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang may-ari ng karinderya ang nagsabi sa kanya, "Alam mo, iho, may isang kilalang hilot dito sa amin. Si Aling Nena. Siya ang takbuhan ng lahat dito kapag may problema. Subukan mong magtanong sa kanya. Baka may alam siya." Sinundan ni Liam ang direksyon. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng mga magkakadikit na kabahayan. Kumatok siya. Ang nagbukas ay isang matandang babae na may mababait na mata. "Magandang araw po," sabi ni Liam. "Ako po si Liam. May hinahanap po akong isang babae. Ang pangalan niya po ay Ara." Ipinakita niya ang isang litrato ni Ara mula sa kanyang cellphone. Tinitigan ni Aling Nena ang litrato. Pagkatapos, ay tiningnan nito si Liam mula ulo hanggang paa. Ang gusot niyang damit, ang sugat sa kanyang labi, ang determinasyon sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. "Pumasok ka, iho." Habang papasok sa maliit na sala, nagsalita si Aling Nena. "May isang babae akong tinulungan mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Walang malay, sugatan. Galing daw sa pagtakbo." Tumibok ng mabilis ang puso ni Liam. Ito na. "Pero hindi lang iyon," patuloy ng matanda. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. "Iho, ang babaeng hinahanap mo, buntis siya." Natigilan si Liam. Buntis? Si Ara ay buntis? Ang balita ay parang isang alon na sabay na naghatid ng matinding saya at matinding sakit. Magiging ama siya. Ngunit nasaan si Ara nang kailanganin siya nito? At hindi lang isa ang dinadala niya, dagdag pa ni Aling Nena. Tumingin si Liam sa matanda, naguguluhan. Ayon sa pulso niya, 4 sila. 4. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. 4. 4 na anak nila ni Ara. "Nasaan po siya?" tanong ni Liam. Ang boses niya ay nanginginig. "Kailangan ko po siyang makita." Itinuro ni Aling Nena ang isang pasilyo. Umalis siya kahapon. Kumuha siya ng isang maliit na kwartong mauupahan sa dulo ng kalye na ito. Ayaw na raw niyang makaperwisyo. Doon. Hindi na naghintay si Liam. Nagpasalamat siya at tumakbo.
Tinakbo niya ang daan na itinuro ni Aling Nena. Isang hilera ng mga maliliit na apartment. Nakita niya ang numerong sinabi ng matanda. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, itinulak ni Liam ang pinto. At naroon siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang buhok niya ay mas mahaba ng kaunti. Mas payat siya. Ngunit ang kanyang tiyan, malinaw na ang umbok nito sa ilalim ng kanyang simpleng bestida. Si Ara, ang kanyang Ara. Dahan-dahan itong lumingon, marahil ay narinig ang kanyang paghinga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit ang nakita ni Liam sa mga mata ni Ara ay hindi ang pagmamahal na kanyang inasahan. Hindi rin galit. Ang nakita niya ay isang pader. Isang mataas na pader ng pag-iingat, pagod, at distansya. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang parehong babaeng iniwan niya sa mansyon. Ito ay isang babaeng natutong mabuhay mag-isa. Nakatayo si Liam sa may pintuan, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Ang babaeng nasa harapan niya ay si Ara, ngunit kasabay nito, isa na siyang ibang tao. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang pagod, ngunit matatag na kalmado. Ara, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Dahan-dahan siyang humakbang papasok, na para bang pumapasok sa isang sagradong lugar. Hinanap kita. Sa lahat ng dako. Hindi umimik si Ara. Tinitingnan lang siya nito. Ang mga mata ay isang blangkong pader na hindi niya mapasok. Ipinatong nito ang isang kamay sa kanyang tiyan. Isang kilos na puno ng proteksyon. Alam ni Liam na walang halaga ang anumang dahilan o paliwanag kung hindi niya sisimulan sa isang bagay. Lumuhod siya. Ang tagapagmana ng Ilustre Empire na hindi kailanman yumuko sa sinuman ay lumuhod sa maruming sahig na semento ng isang maliit na kwarto sa tondo. Inangat niya ang kanyang tingin. Hinayaan niyang makita ni Ara ang lahat ng sakit, pagsisisi, at pagmamahal sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong saktan kanila. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo noong pinakakailangan mo ako. Ara, patawarin mo ako. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Ara, ngunit ang pader sa mga mata nito ay hindi pa rin gumuho. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Liam. Tungkol kay Sofia. Tungkol sa ginawa niya. Pinilit ko siyang sabihin ang lahat. At tungkol kay Mama. Iniwan ko na ang lahat, Ara. Ang pangalan, ang pera, ang kumpanya. Wala na akong babalikan. Wala na akong daladala kundi ang sarili ko. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Huminto siya ng isang hakbang na lang ang layo. Pero hindi sapat ang lahat ng iyon para sa sakit na dinanas mo. Alam ko. Pero Ara, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong alagaan ka. Alagaan kayo. Hinawakan ni Ara ang tiyan niya ng mas mahigpit. Sa wakas, nagsalita ito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi na lang ito tungkol sa akin, Liam. 4 na sila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liam nang mas malakas kaysa sa anumang sampal. Oo, alam niya. Ngunit ang marinig iyon mula mismo sa mga labi ni Ara, habang nakikita ang bigat ng responsibilidad sa mga balikat nito, ay ibang-iba. Hindi kita iiwan, mabilis na sagot ni Liam. Hindi ko kayo iiwan. Pangako, hinding-hindi na. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ara. Ang unang butas sa pader na kanyang itinayo. Paano ako maniniwala? Tanong nito.
Ang pamilya mo, ang mundo mo, wawasakin nila tayo. Kung gayon, gagawa tayo ng sarili nating mundo. Sagot ni Liam, ang boses ay puno ng determinasyon. Isang mundong para lang sa atin, para sa ating anim. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa loob ng maliit na silid, isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang huminto sa dulo ng maalikabok na eskinita. Isang bagay na hindi nababagay sa lugar na iyon. Lahat ng mga kapitbahay ay lumabas para mag-usyoso. Mula sa kotse, bumaba si Doña Victoria Ilustre. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na nalubog sa putik. Ang kanyang perpektong ayos ay tila isang biro sa gitna ng kahirapan sa paligid. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang pagmamataas. Wala na ang galit. Ang naroon ay pagod at takot. Kasama ang kanyang bodyguard, tinunton niya ang bahay kung nasaan si Liam. Nakita siya ni Aling Nena at sinubukan siyang harangin. Ngunit nagpatuloy lang si Doña Victoria hanggang sa marating niya ang bukas na pinto. Nakatayo roon, nakita niya ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, na nakaupo sa isang sahig na semento, nagbabalat ng prutas para sa isang babaeng halatang nagdadalang tao. Ang babaeng kinamumuhian niya. Natigilan si Liam at Ara. Pumasok si Doña Victoria sa silid. Tiningnan niya ang paligid, ang maliit na papag, ang gasera, ang mga dingding na may butas. Pagkatapos, ang tingin niya ay napunta sa tiyan ni Ara. At sa sandaling iyon, ang reyna ng mga ilustre ay gumuho. Ang mga balikat nito ay nanghina. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. Liam, anak, sabi nito, ang boses ay basag. Tumingin ito kay Ara. Walang salitang lumabas. Ngunit ang mga mata nitong umiiyak ay nagsabi ng lahat. Pagsisisi, paghingi ng tawad. Lumapit ito at, sa gulat ng lahat, yumuko ito sa harap ni Ara. Hindi lumuhod, ngunit isang malalim na yuko ng isang taong natalo at nagsisisi. Patawarin mo ako, Hija, sabi ni Doña Victoria. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa takot kong iyon, muntik ko nang mawala ang pinakamahalaga sa lahat, ang anak ko. O tumingin ito sa tiyan ni Ara. At ang mga apo ko. Sa gabing iyon walang naayos. Walang mga yakap. Ngunit may isang bagay na nagsimulang maghilom. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit na klinika na tinulungang bayaran ni Doña Victoria, isinilang ang 4 na malulusog na sanggol, 2 lalaki, 2 babae. Sa buong panahon ng panganganak ni Ara, hindi binitiwan ni Liam ang kanyang kamay. Siya ang sumasalo sa bawat sigaw nito, ang pumupunas sa bawat pawis nito, ang nagsasabing, "Kaya mo yan, mahal ko, nandito lang ako." Ang kanilang mundo ay naging isang magulo, ngunit masayang kalipunan ng pag-iyak, pagpapakain, at pagpapalit ng diaper. Iniwan ni Liam ang lahat ng koneksyon sa dati niyang buhay at nagtrabaho bilang isang freelance writer, kumukuha ng mga maliliit na proyekto para suportahan ang kanyang bagong pamilya. Si Doña Victoria, sa kabilang banda, ay regular na dumadalaw, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang lola na may dalang mga regalo at tulong. Si Sofia naman ay sumailalim sa therapy at sinimulang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali, dahan-dahang sinusubukang ayusin ang relasyon niya sa kapatid. 1 taon ang lumipas. Sa isang maliit at lumang simbahan, sa harap ng isang pari, tumayo si Liam at Ara.
Ang mga bisita ay kakaunti lang. Si Aling Nena, isang nagsisising si Sofia, at si Doña Victoria na tahimik na umiiyak sa isang tabi. Suot ni Ara ang isang simpleng puting bestida. Suot ni Liam ang isang luma ngunit malinis na suit. Walang mamahaling singsing, walang grandiyosong selebrasyon. Tanggap mo ba si Ara bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Opo, Father, sagot ni Liam. Habang nakatingin kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. At ikaw, Ara, tinatanggap mo ba si Liam bilang iyong kabiyak? Ngumiti si Ara, isang ngiting malaya at buo. Opo, Father. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay simple, tahimik, ngunit puno ng kahulugan ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Gabi. Ang apat na sanggol ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna sa loob ng maliit ngunit malinis nilang apartment, isang apartment na malapit pa rin sa komunidad ni Aling Nena. Nakatayo si Liam at Ara sa may bintana, magkatabi, pinapanood ang mga bituin. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Ara. Masaya ka ba? Tanong niya. Sumandal si Ara sa kanyang balikat. Kasama ka at ang mga anak natin? Oo, sobrang saya. Tinitigan nila ang apat na maliliit na anghel na natutulog. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pag-asa. Ito ang ating pamilya, bulong ni Liam, hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. Ang ating walang hanggan. Biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit may pangalan ng kumpanya sa ilalim nito. Illustre Corporation. Nagkatinginan sila ni Ara. Isang tingin ng pag-unawa. Ang nakaraan ay tumatawag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot. Tumango si Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagbibigay ng kanyang basbas. Huminga ng malalim si Liam at sinagot ang tawag. Isang bagong simula para sa kanilang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Ara, nakaramdam ng galit sa mga pagkakanulo, at nangarap kasama ng pag-ibig na ipinaglaban ni Liam. Sapagkat ang kwento ni Ara at Liam ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsusuong sa mga hadlang. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, sa paghahanap ng sariling halaga, at sa pag-unawa na ang pinakadakilang yaman sa mundo ay hindi ang salapi o kapangyarihan, kundi ang pamilyang ating binubuo at minamahal. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At ito rin ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga. Naway nag-iwan ng init at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwentong ito. Hanggang sa ating muling pagsasama sa mga susunod pang salaysay ng buhay at pag-ibig, nagmamahal, kwento ng kapalaran.